Mga kwentong pambata. Natupad na mga kahilingan. Noong unang panahon, sa isang munting bayan sa India, nanirahan si Subal, isang payat at mahinang lalaki. Ang anak niya, si Sushil, ay isang pilyong bata at madalas na iniistorbo ang kapayapaan ng mga taga-nayon. Si Subal, na may rayuma, ay hindi naman agad mahabol si Sushil. Ang anak ko ay talagang masyadong pilyo, Vikram. Ano ang dapat kong gawin? Masama na ang rayuma ko at siya naman ay parang isang masiglang unggoy. Hindi ba si Sushil yun? Hoy! Ibalik mo ang manok ko! Isang umaga, habang nakaiga si Sushil, napaisip siya. May test sa math ngayon pero ayokong pumasok sa eskwela. Sushil, gising na anak. Ano ba? Malapit ka nang pumasok sa eskwela. Ama, hindi yata ako makakapasok. Napakasakit po kasi talaga ng tiyan ko. Kumikirot to. Masakit ang tiyan, ha? Kawawa naman. Masakit ba talaga? Kawawang tumango si Sushil, pero masaya niyang iniisip na gumana ang palusot niya. Kung ganon, hindi ka makakapasok sa eskwela ngayon. Yay! Hindi ka rin makakarating sa selebrasyon ng mga paputok sa bose. Sayang naman. Lumabas siya ng kwarto at iniwan si Sushil na hindi makapaniwala. Inaasahan pa naman niya na makakarating sa bose para makakain ng jalebis at makapanood ng mga paputok. Heto, inumin mo itong gamot. Makakatulong ito. Ama, ayos na po ako. Wala na ang sakit ng tiyan ko. Pero paano kung bumalik ulit? Inumin mo na ito ngayon. Sige na, wag matigas ang ulo. Kawawang Sushil. Kahit ayaw niya, ininom niya ang mangkok ng nakakadiring gamot. Lumabas si Subal sa kwarto at ikinandado ang anak sa loob. Ama, ano pong ginagawa niyo? Mas makabubuti kung makakapagpahinga ka buong araw. Kinalampag ni Sushil ang pinto pero walang nangyari. Kaya napaiyak na lang siya. Sana matanda na lang ako para magagawa ko lahat ng mga gusto ko. Sa labas, napaisip ng malalim si Subal. Hindi alam ni Sushil kung gaano siya kaswerte dahil bata pa siya. Masyado akong kinonsinti ng mga magulang ko at hindi na nakapag-aral. Sana, maging bata na lang ako uli para makapag-aral ako buong araw at magkaroon ng mataas na marka. Lumipas din ng buong araw at sa huli, si Subal at Sushil ay tahimik na natulog. Nang gabing iyon, ang diwata ng mga kagustuhan ay bumisita sa bahay nila. Narinig ko ang mga hiling nyo. At dahil ito ang inyong kagustuhan, tutuparin ko ang mga ito. Masusunod ang mga ito. Nang sumunod na araw, nagising si Subal na may kakaibang pakiramdam. Bakit lumuwag ang mga damit ko? Ha? Ano? Ito ba talaga ang katawan ko? Bakit ganun? Sushil! Tumakbo siya sa kwarto ni Sushil na nag-aalala. Pero sa halip na ang anak niya ang naroon, isang matandang lalaki ang nakaupo sa kama. Napakasikip ng mga damit na ito. Anong nangyari sa akin? Sushil? Naiintindihan ko na ngayon. Si Sushil ay namangha nang makita si Subal na isang bata. Nakinig siya sa paliwanag nito at halos di makapaniwala. Kita mo na? Natupad na ang mga hiling natin. Magagawa na natin ang anumang gusto natin. Huwag ka nga sumigaw ng malakas. Malakas na ulit ang pakiramdam ko. Hindi ako makakapag-aral ng ganito. Mangingisda muna ako. Mangingisda? Hindi. Dahil bata ka, dapat kang nag-aaral sa eskwela. Ano? Sige na, ako na ang matanda dito kaya sumunod ka sa sinabi ko. Naggulat si Subal sa narinig, pero sumunod pa rin siya at pumasok. Ngayon, ano kayang magandang gawin? Alam ko na!
Aakit ako sa pinakamataas na puno sa nayon na ito. Kaya lumabas siya sa gitna ng nayon, doon may isang malaking puno ng banyan. Habang naglalakad, sumakit ang binti niya at nanginig. Siguro kasi nanibago ang katawan ko. Baka ilang sandali lang, masasanay rin ako. Pero nang makarating siya, lalo lang siyang napagod. Hindi naman pala ganong kalaki. Kaya ko ito. Sinimulan niya itong akyatin ng dahan-dahan at pagod na pagod sa bawat kilos. Konti na lang. Sa wakas. Naupo siya sa pinakamababang sanga ng puno. Hingal na hingal at kapos na kapos ang kanyang hininga. Kaya nagsilapitan ng mga tao sa paligid. Mohan! Sheila! Pero hindi siya namukha ng mga kaibigan niya. Tinitigan lang siya ng masama. Nagsimulang magtawanan ng mga tao dahil sa matandang lalaking nakaupo sa puno. Aray! Nagtawanan ng malakas sa mga tao, pati na ang mga kaibigan niya. Nainis siya kaya tumayo siya at paika-ikang umalis. Pagdating sa bahay, nakita niya si Subal na nakatayo doon. Bakit napakaaga mo namang umuwi? Half day lang kami ngayon. Gutom na ako. Pwedeng humingi na makakain? Bakit ko naman gagawin yon? Dahil gutom na ako. Yun ang dahilan. Paika-ikang nagpunta si Sushil sa kusina at nagsimulang magluto. Lagyan mo ng maraming ganyan. At kontian mo lang ng carrots. Ayoko na mga yan. Bilis! Bilisan mo na! Gutom na talaga ako. Tumahimik ka nga at hayaan mo akong magluto. Pagod na si Sushil pagkaluto niya ng mga pagkain pero si Subal naman ay maganang-magana na kinain ng lahat at sinimot ang laman ng plato niya. Hindi ba napakasarap nun? Napakakulit na bata nito. Nang sumunod na umaga, lumabas si Sushil para kumain ng mga minatamis. Ang sarap namang tingnan. Tikman nga natin to. Napakatamis naman. Iniisip niyang dalahan si Subal ng ilan pero nagbago ang isip niya. Nagbago na ang panlasa ni Sushil gaya ng edad niya at hindi niya ito inakala. Samantala, sa eskwelahan, nababagot na si Subal sa pakikinig sa mga aralin. Subal, bakit di ka nakikinig sa mga tinuturo ko? Kasi naman alam ko na ang lahat ng mga bagay na itinuturo mo. Kung ganon, bakit hindi mo ipaliwanag sa akin kung anong tinuturo ko? Siya ang science teacher ko. At may nakaguhit na halaman sa pisara. Tinuturo mo ang kahalagahan ng mga halaman at kung paano nila tayo binibigyan ng oxygen. Tama? Subal, klase sa sining ang pinag-uusapan natin ngayon. Hindi siyensya. At kailangan mong iguhit ang halamang ito. Sige, tumayo ka sa labas hanggang sa matapos ang klase. Ay, naku naman. Sa kabilang banda, naiinis na naglalakad-lakad sa paligid si Sushil. Siguro mas makabubuti sa akin ang paglangoy. Kalahati pa lang ng katawan niyang nailulublob niya nang makaramdam siya ng lubos na panlalamig. Napakalamig naman ng tubig na ito. Kaya agad siyang umahon at naglakad pa uwi sa kanila. Nagkasakit siya ng malubhang sipon at pinalala pa ng tubig ang rayuman niya. Natapos na ang eskwela at umuwi na si Subal sa kanila ng napakalungkot. Nang biglang nakita niya ang ilan sa mga kaibigan niya na nag-uusap-usap. Nilapitan niya sila at nakinig sa usapan nila. Hindi ako sang-ayon sa mga sinabi mo. Sa palagay mo, hindi kaya parang sobra na yun? Ang matatandang lalaki ay biglang napatingin sa bata na bigla na lang sumabat sa usapan nila. Tuluyang nalimutan ni Subal na isa siyang bata at hindi siya namumukaan ng mga kaibigan niya. Kaninong anak ba to? Hindi mo ba alam ang tamang asal? Umalis ka na. Huwag kang makisali sa matatanda. Nagmadaling umuwi si Subal sa takot na lalo siyang mapagalitan. Gabi na nang makarating siya sa kanila. Nakauwi na ako. Pasensya na. Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako nakapagluto.
Hindi mo naman talaga ako pinagluluto. Magpahinga ka na lang. Wala rin. Wala ring laman. Tingin ko magpapalipas na lang ako ng gutom ngayong gabi. Nang gabing iyon, naalala nila ang mga hirap nila nitong mga nakaraang araw. Napakasama nito. Hindi ako makalangoy, makaakyat, ni hindi ako makalakad ng hindi natitisod. Masakit ang katawan ko at ang tagal ko nang hindi nakakakain ng minatamis at candy. Ayoko ng ganito. Mas gusto ko pang makipag-usap sa mga kaibigan ng mga seryosong usapan kaysa sa mga kaklase ni Sushil tungkol sa mga stickers. Nakakabagot ang eskwelahan lalo na kung napag-aralan ko na lahat. Napakaliit ko pa para magluto ng sarili kong pagkain. Sana Bumalik ako sa dati kong katawan. Ngayon din. Mukhang naisip niyo na ang totoo niyong kahilingan. Kung ganoon, ibabalik ko na kayo sa dati ninyong mga edad at mga katawan. Nang sumunod na araw, nagising si Subal at naramdaman niya uli ang sakit sa katawan gaya ng dati. Ano kaya ito? Ha? Ha? Ama? Agad na pinuntahan ni Sushil ang ama. Ama, anong problema? Sushil, nakabalik na ako sa dati kong katawan. At nakabalik ka na rin sa'yo. Ano? Ayos! Ama! Papasok na po ako sa eskwela! Makikita ko na uli ang mga kaibigan ko! At kaya nagmamadaling umalis si Sushil sa bahay nila. Samantalang si Subal naman ay dumiretso sa kusina para gumawa ng kanyang makakain. Nakapagtataka ang lahat ng nangyari. Pero ngayon, alam ko na kung paano maging bata uli. Siguro kailangan kong maging maluwag ng konti kay Sushil. Sa eskwela, masaya si Sushil na mapalibutan ng mga kaibigan niya. Nakakatawa naman ako. Ang sarap maging bata. Pero hindi ko na dapat pahirapan si ama kahit kailan. Ang hirap palang maging matanda gaya niya. Naiintindihan ko na ngayon. At kaya tapos na ang kwento. Ang kasabihang, bago manghusga ng iba, maglakad ng milya sa sapatos nila ay maraming ibig sabihin. Dahil hindi mo naman talaga alam ang tunay na pinagdaraanan ng tao. Maging masaya at kontento sa kung anong meron ka. Gaya na lang ng kung ano ang mga natutunan ni Subal at Sushil.